Philippine Coast Guard. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tila mas naging maayos ang daloy ng mga sasakyan at motorsiklo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kumpara sa dating karaniwang buhol-buhol na trapiko. Sa gitna yan ng ikalawang araw na pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy kung saan kabilang sa paglabag ang hindi tamang pag-alis sa itinakdang linya sa kalsada. Pero pansin ng ilang rider, tila natagalan sila sa biyahe dahil nagkukumpulan umano ang mga motorsiklo sa iisang linya. Nakatutok si Joseph Moro. Sa Commonwealth Avenue, Quezon City, kung saan karaniwang labo-labo ang mga sasakyan, biglang tila naging masunurin ang mga motorista. Ang mga motorsiklo walang lumalabas sa kanilang linya. Ikalawang araw ngayon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP na ipinatutupad ng MMDA sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Sa ilalim ng NCAP, CCTV camera ang panghuli tulad ng camera na ito na naka-install sa Commonwealth. Sa talas nito, walang lusot ang mga pasaway. Ayon sa mga rider, okay lamang na may NCAP pero yun nga lamang. Sa traffic, bagal po yung usad ng daloy sa motorcycle lane. Nagkukumpul-kumpul lahat. If malapit lang yung pupuntahan mo, tumatagal ka rin ng oras. Parang pila kayo. Kasi para kami pumipila. Kung mangangahas na lumabas sa linya at makukunan ng CCTV, 1,000 pesos ang multa sa first offense dahil disregarding traffic sign ito. Dagdag 100 piso kung nakatsinelas at 1,500 pesos kung walang helmet. Makikita natin na pag may nakatutok na CCTVs, marami nag-iingat at sumusunod sa batas trapiko. Kaya palang sumunod ng ating mga kababayan, ng motorista, pag meron pong nakatingin na hindi po namin kaya mano-manong gawin. Kung sisilong sa mga underpass, obstruction itong maituturing na may multang 1,000 piso rin. Meron din mga pribadong sasakyan na pumapasok sa motorcycle lane. Sabi ni MMDA Chairman Romando Artes, okay lamang tumapak ng bahagya kung halimbawa ay tatawid sa U-turn pero bawal na magbabad. 1,000 piso rin ang multa para rito. Umaasa ang MMDA na makatutulong sa pagbawas ng trapiko ang NCAP lalo pa na sumusunod na sa kanilang lane ang mga motorista. Kahapon, nasa mahigit 800 ang nahuling violator ng NCAP kumpara sa average na 3,000 huli nung hindi pa ito ipinatutupad. Hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, nasa mahigit 300 ang nakunan ng CCTV. Nagbabala naman ang MMDA laban sa isang munong link kung saan pwede mong malaman kung may violation ka. Sa susunod na linggo, ilulunsad ng MMDA ang text alert at website para mas mabilis na maabisuhan ang mga motorista ng kanilang mga paglabag. Pero hanggat wala ang mga ito ay padadala sa pamamagitan ng field post ang notice of violation. Kung gustong i-contest ang huli, pwedeng gawin ito sa pamamagitan ng QR code at hindi na kailangang pumunta sa MMDA. Pwede rin nilang hingin yung actual CCTV footage ng violation. So the resolution of the contest can happen online. Pwede tayo mag-back and forth. Yes, online lahat. Pwedeng magbayad sa bangko o personal sa MMDA pero inaayos na rin na pwedeng magbayad sa mga mobile wallets. Naghain naman ang party list group na one rider party list ng resolusyon sa Kamara para pansamantala munang ipagpaliban ang pagpapatupad ng NCAP. Gusto nitong usisain ng NCAP at imbestigahan ang kahandaan ng MMDA na ipatupad ito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Wala nang umanong atrasa ng paghahabla ng mga kaanak ng dalawang nasawi sa trahedya sa NAIA. Sa gitna yan ng paghain ng not guilty plea ng nakabanggang driver ng SUV at paghingi ng tawad ng pamilya ng mga biktima. Nakatutok si Oscar Oeda. Nasasaktan lang ako na makita siya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, nandito pa sana yung anak ko. Hindi sana ako ganito. Buo sana yung pamilya namin. Mahal na mahal ko yung anak ko. Alagang-alaga ko yung anak ko. Sa isang iglapig
Nagulgol na lang si Cynthia Masungsong nang maghain ng not guilty plea sa arraignment ng Pasay RTC kanina ang SUV driver na nakadisgrasya sa NAIA Terminal 1 nitong May 4. Si Cynthia, ang ina ng 4 na taong gulang na si Malia Cates, isa sa 2 nasawi sa nangyaring trahedya. Hindi ko matatanggap. Lalaban kami hanggang dulo. Paglalaban ko yung anak ko, ay paglalaban namin yung anak ko hanggang dulo. Lalaban kami. Matapos ang arraignment, inirefer ang kaso sa Philippine Mediation Center. Dito umano sinusubukang ayusin ang kaso sa pamamagitan ng pag-uusap ng magkabilang panig. Pero tila buo na ang pasya ng mga kaanak ng biktima. Hindi kami mga pag-areglo. Tuloy-tuloy ang aming kaso. Masabi talaga kami na wala rin. Kahit sa gitna umuno ng pagdinig, ay panay ang hingi sa kanila ng tawad ng nasabing driver. Hindi ko kinakausap panay nung nandoon kami, panay hingi ng pasensya Hindi ko pinapansin. Umiiyak pa. Panay hingi niya ng pasensya. Pasensya daw, hindi na ginusto. Naiyak, wala naman luwa. Alam mo, hindi naman sila nga hindi kami makipag-areglo. Hindi siya mga patawad. Nagmamadali namang lumabas ng mediation center ang SUV driver na di na nagpaunlak ng interview sa mga miyembro ng media. Naharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Bukod pa dyan, ang civil action na balak ding ihain laban sa kanya sa tulong ng DMW. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Maghapong binuntutan at ni-radio challenge pa ng 2 barko ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas, lulan ang civil mission na nagsagawa ng sea concert for peace and solidarity sa Pag-asa Island. Nakatutok live si Bam Alegre. Bam! Vicky, nagpapatuloy ang ating paglalayag sa West Philippine Sea papuntang Pag-asa Island para sa isang civil mission na gagamit ng musika at sining. Pero maaga pa lang sa biyahe, nagparamdam na ng kanilang presensya ang Chinese Coast Guard. 6 na oras pa lang na bumibiyahe ang private training ship na MV Kapitan Felix Oca. Nang sumulpot ang 2 barko ng CCG pasado alas 8 ng umaga. Hindi dumikit ang mga ito, pero nakasunod lang sila sa MV Kapitan Felix Oca. Maya-maya pa, nagpadala na ng radio challenge ang barko ng China. This is China Coast Guard 3006. You have entered sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Lula ng barko ang civil mission na atin ito coalition na magsasagawa ng Sea Concert for Peace and Solidarity sa Pag-asa Island. Ito ang radar ng ating barko. Makikita ninyo sa gitna. Yan ang ating training ship at napapalibutan tayo ng 2 barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua. 4.2 nautical miles ang layo sa atin. Nandyan ang Chinese Coast Guard vessel 3306 at may kasamahan pa yan, 4.8 nautical miles ang layo sa atin, ang Chinese Coast Guard vessel 21549. Nakabuntot lang sila sa atin, sumusunod sa kung saan man tayo pumupunta na parang mga anino. Malagi po nang nakabuntot yung mga Chinese Coast Guard dito kasi inaangkin po nila itong lugar po na kahit sa atin po ito. The pattern of aggression of the Chinese Coast Guard and the Maritime Militia happens after a maritime cooperative activity. Each time there's an MCA, there is a change in their behavior. But after the MCA, they resume their coercive and aggressive actions. That has been the pattern of aggression by the Chinese Coast Guard and the Maritime Militia. We do not speculate, but we are prepared to respond to any eventuality. Hanggang kaninang alas 3 ng hapon, nakabuntot pa rin ang China Coast Guard ships. Nakabantay naman sa MV Kapitan Felix Oca ang BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua ng Philippine Coast Guard. Nasinita ang mga barko ng China kung bakit sila nagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Melchora Aquino. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrol. Bago umalis ng El Nido, Palawan kaninang madaling araw, nagsagawa ng send-off concert ang atin ito coalition sa gitna ng karagatan. Ilan sa mga tumugtog, sina Noel Cabangon,
at si Ebe Dancel. Nag-imbita ang civil mission ng mga mangingisda mula El Nido, Palawan para manood ng concert. Mahalaga sa mga mangingisda na may ganitong mga inisyatibo na nakikipaglaban sa mga karapatan ng mga kilos sa Exclusive Economic Zone o EEZ nang walang pangamba o takot. Walang takot sa mga mangingisda para sa amin. Ayan dyan talaga. Dahil binubumba. Meron naman pong mahilo. Kung medyo kaya kung mari lang sana yung barko or medyo maging yung barko, maayos yung pagkukunan ng dalawang bansa. Vicky, sa mga oras na ito, magdidilim, nandito pa rin yung Chinese Coast Guard vessel. Merong isa sa ating kanan at meron din sa kaliwa. Dito naman sa barko, yung ating ito coalition ay nagsagawa ng historical discussion tungkol sa West Philippine Sea. At nagkaroon na rin ng cultural music exchange yung mga kinatawan ng iba't ibang bansa na nandito, tulad ng Indonesia at Malaysia. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Nasa kote sa loob ng isang motel, ang lalaking blackmail umano sa dati niyang kasintahan na ipapakalat ang pribado nilang video. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Pagbukas ng pinto ng motel room, agad itong pinasok ng mga ahente ng NBI. Nang mapasok ang kwarto, diretsong pinusasan ang kanilang pinakapakay. May karapatan kang hindi magsalita kung ano man ang iyong sasabihin ay pwedeng gamitin sa iyo sa Korte ng Pilipinas. Ayon sa NBI, dating magkarelasyon ang complainant at suspect. Pero nang makipaghiwalay ang biktima sa suspect noong nakarang taon, sinimulan na raw ng suspect ang pananakot para siya'y mapilitang makipagtalik. Base din sa sinasabi nitong subject natin ay may mga sex videos sila. At ito ay ang kanyang ipinapanakot dito sa dati niyang kasintahan dito sa ating complainant na isisiwalat sa kanyang mga kamag-anak at sa kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan sa trabaho. Kung kaya't napilitan nga itong ating complainant victim. Gumagamit po itong ating subject ng iba-ibang cellphone or SIM cards at pagka nakikita sila ay maunang pumapasok at nag-check-in itong lalaki, pinasusunod na lamang ang biktima. Sinisikap pa rin namin kunan ng pahayag ang suspect na nakakulong sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Pinakasuhan ng ating direktor ang nahuling subject para sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act, grave coercion, grave threats, at acts of lasciviousness. Kinasuhan din natin siya sa paglabag sa Republic Act 8353 or rape. Paalala ng NBI, mag-iingat tayo sa pagkuha ng mga masiselang video ng pagtatalik dahil maaaring gamitin ito sa atin, kagaya ng kasong ito, upang ipanakot sa atin in the future. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nabulabog ang ilang residente sa biglang paglitaw ng isang babae mula sa loob ng drainage sa kalsada sa Makati. Ano kayang ginagawa niya roon? Nakatutok si Mark Salazar. Sino ba naman ang hindi magugulat kung biglang may ulong lilitaw at maya-maya'y buong katawan ng lalabas mula sa road drainage sa napakabising kanto ng Rufino at Adelantado Street sa Legazpi Village, Makati. Sabi ng uploader ng pictures, paglabas ng babae sa road drainage, nagtatakbo ito matapos habulin ng ilang security personnel. Hindi malinaw kung ano ang ginawa ng babae sa loob ng drainage. Kanina, tiniktik ng autoridad ang drainage para mas masilip ang loob ng drainage na pinanggalingan ng babae. Masikip ang espasyo sa loob. May concrete culvert na daluyan ng tubig pero masyadong makipot para gapangan ng babae papunta sa kung saan mang parte ng drainage system. Nilagyan na ng steel railing ang drainage para hindi na mabalikan ng babae. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang Makati Police at ang MASEA o Makati Central Estate Association pero walang nagpaunlak ng panayam. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.
Malayang paglalayag at kalakalan, maging ang pagtugon sa climate change ang ilan sa mga binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos nang makipagpulong siya sa mga miyembro ng ASEAN at pinakamayayamang bansa sa Middle East. Nakatutok si Ivan Mayrina. Malayang kalakalan na nakasalalay sa malayang paglalayag. Yan ang binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang intervention sa ikalawang ASEAN Gulf Cooperation Council o ASEAN GCC Summit. Ito ang pagpupulong ng 10 member states ng ASEAN at ng pinakamayayamang Arab countries, ang Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain at Oman. The South China Sea and the Arabian Sea cover vital sea lanes that serve as lifelines to regional and international commerce in both our regions. As such, it is necessary to provide the freedom of navigation to guarantee unimpeded commerce and to protect the marine environment through compliance with established international law, specifically UNCLOS. Ang pahayag na ito ng Pangulo sa gitna ng patuloy na pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas kahit pa sa loob ng sarili nitong exclusive economic zone. Sa parehong talumpati, nagpahayag ng pagkabahala ang Pangulo sa nagpapatuloy ng military operations ng Israel sa Gaza Strip na nagdudulot anya ng patuloy na pagkamatay ng mga sibilyan kabilang mga kababaihan at mga bata. The Philippines calls upon all parties to adhere to their obligations under international law, with particular emphasis on the protection of civilians, especially women and children, and the facilitation of humanitarian assistance to all those who are in need. Sa usapin naman ng climate change, nanawagan ng Pangulo sa GCC na mayayamang bansa dahil sa kanilang oil and gas reserves para sa kontribusyon sa Loss and Damage Fund na tutulong sa mga bansang tulad ng Pilipinas na tugunan ang banta ng nagbabagong klima. Pilipinas ang host ng Loss and Damage Fund bilang isa sa mga pinakaapektado ng epekto ng climate change. Country coordinator din ng Pilipinas para sa ASEAN-GCC relations. Pero higit na mahalaga para sa bansa ang ugnayan nito sa GCC dahil sa kabuang 2 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa mga bansa roon. Inaabangan naman ang kahinatnan ng kauna-unahang ASEAN-GCC China Summit na naganap ngayong hapon. Samantala, magandang balita naman daw para sa Pilipinas ang $400 million na handang ilaan ng Asian Development Bank para sa development projects ng Pilipinas na inanunsyo sa pulong ng BIMP-IAGA o Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area. Ang ADB tuloy-tuloy ang commitment. The ADB has been helping us, helped us craft the BIMP-IAGA Vision 2025 and has continued to work with the Mindanao Development Authority to craft and come up with the vision for 2035. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Lubhang nasugatan ang isang construction worker na naaya lang umano sa inuman sa Rizal Province. Pinagtulungan at pinagtataga kasi siya matapos magkapikunan ng manghisya ng sukli. Nakatutok si EJ Gomez. Ayan po ang nangyari sa kamay niya. Nakailang opera po yan. Dahil muntik na pong maputol ang kanyang mga kamay at daliri. Nabalot ng benda at tadtad ng mga tahi ang iba't ibang parte ng katawan ng 23 anyos na lalaking yan na magtatatlong linggo nang nakakonfine sa ospital. Walang habas siyang pinagtataga ng kanyang kaibigang kasama niya sa inuman noong May 9 sa Barangay San Isidro, Taytay, Rizal. Base sa pahayag ng biktima sa kanyang live-in partner, pauwi na sila galing sa isang birthday party nang madaanan nilang nag-iinuman ang dating elementary classmates ng biktima. Niyaya raw silang mag-inom. Sumama raw ang biktima na nag-abot pa raw ng 1,000 piso sa grupo para ipambili ng alak at pulutan. Nung hinahanap po niya yung sukles, sinabi po nung dati niyang classmate na 100 lang daw po yung binigay niya, hindi daw po 1,000. Pero nakabili po sila ng mamahalin na brand ng alak. Tapos may chichirya. Sinabi po nung partner ko na ini-scam mo na yata ako ano yung 1,000 yun Napikon at nagwala raw ang 4 na lalaking nag-iinuman. Nakainom na po kasi sila tapos bigla na po kumuha dun sa may pinag-iinuman namin ng tapat ng bahay na kumuha na po ng itak. Tapos doon na po siya, tinabihan siya, kinuha yung si itak, doon na po siya pinagtataga, inuna pong tagain yung sa may batok po niya. Ang suspect na nanaga, tinulungan daw ng 3 lalaking kainuman niya. Ayon sa barangay, may malay pa ang biktima nang dumating sila sa pinangyarihan ng krimen.
Nadat na namin yung biktima, nakaupo na, punong-puno na siya ng dugo niya. Meron siyang taga sa leeg, sa ulo, sa kamay, sa braso, no, tsaka sa paa. Wala naman po kaming inabot na tao na yung tumaga, wala na po doon. Kahit po yung ginamit na patalim, ay wala na rin po kaming inabutan doon. 3 beses daw na inoperahan ang kamay ng biktima na nagtatrabaho bilang isang construction worker. Nagsampa na ng reklamo ang kampo ng biktima laban sa mga sospek sa barangay at pulisya. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Gayon din ang pagtunton sa mga sospek. Doon sa lumaga mismo sa aking partner, sana makonsensya ka, sumuko ka na. Panagutan mo naman yung ginawa mo sa kalibin ko, sa partner ko. Grabe yung paghihirap niya. Lalo-lalo na yung kamay, Diyos ko, muntik nang maputol. Kami naman po dito sa barangay ay laging nakikipag-coordinate dito sa ating PNP. Handa po nating bigyan ng katarungan yung nangyari sa biktima. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Tila lumilinaw na kung paanong nakaalis ng bansa noong nakaraang taon si dating presidential spokesperson Harry Roque kahit indisyon siya ng Immigration Lookout Bulletin. Base sa inilahad na impormasyon ng Justice Department, dumaan umano si Roque sa backdoor exit ng bansa. Ang tugon ni Roque sa pagtutok ni Salima Refran. Sa gitna ng paghahain ng reklamong human trafficking dahil sa pagkakaugnay umano niya sa scam hub sa Porac, Pampanga, tahimik na nakalabas ng bansa noong 1 taon ang dating tagapagsalita ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque. Palaisipan noon kung paano nakaalis si Roque na hindi namamataan ng mga otoridad kahit pa may inisyong Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanya. Nasa inspeksyon ng immigration area ng NAIA kanina si Justice Secretary Jesus Crispin Lemuya. Anya, nag-backdoor exit si Roque nang nakalis ito ng bansa. Sa tawi-tawi dumaan yan. Tapos sir, saan siya nagpunta? Malamang nagbangka o nag-speedboat papuntang Malaysia via Sipadan and Sabah. Nakumpirma na lamang ang lokasyon ni Roque nang maghain na ng counter-affidavit sa Konsulado ng Pilipinas sa Abu Dhabi, United Arab Emirates noong 1 taon. Sunod na siyang namataan nang maaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, sa the Netherlands, kung saan meron siyang asylum application ngayon. May warrant of arrest si Roque ngayon para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking, bunsod ng niraid na scam hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sabi ni Remulla, pinapakansela na nila ang 2 hanggang 3 passports na hawak umano ni Roque. Parehong regular passport. Di bali sana, kung official pa rin siya, meron siyang diplomatic tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang 2 regular. At least. 2. Same name, sir? Same name. Very similar. Or maybe a difference in baka middle initial o kaya second name niya. Hindi natin alam. Papahalukay namin yan. Kasi hindi dapat ginagawa yan. Sa isang pahayag, tinawag naman ni Roque na fake news ang sinasabi ng Administrasyong Marcos na meron siyang multiple passports. May isa raw siyang ginagamit na regular passport dahil puno na ang nauna niyang pasaporte. Kanselado na raw ito habang ang kanyang kasalukuyang passport hawak na ng Dutch authorities bilang bahagi ng kanyang asylum process. Hindi na rin daw niya ginagamit ang kanyang diplomatic passport dahil matagal na raw siyang wala sa gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.